Sa isang bahay na itinayo sa kayamanan at kapangyarihan, nakatago ang mga lihim na kay tagal ng inilihim. Sa bawat halakhak ng pamilyang Ramirez, may mga bulong ng kasinungalingan na pilit itinatago sa likod ng magarang mga dingding. Ngunit tandaan, ang bawat lihim ay may araw ng pagbubunyag. At sa oras na iyon dumating, ang tahanang matagal nilang ipinagmamalaki ay gumuho. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa bigat ng kasinungalingang kanilang itinayo sa pundasyon nito. Sa isang marangyang mansyon na nakatayo sa gitna ng syudad, namumuhay ang pamilyang Ramirez. Isang pangalan na kinikilala hindi lamang dahil sa kanilang negosyo, kundi pati na rin sa kanilang impluensya sa lipunan. Sa bawat handaan at pagtitipon, sila ang sentro ng atensyon. Nakikita ng mga tao ang kanilang yaman, malalaking sasakyan, magagarang alahas, at mga kasuotang hindi basta-basta. Para sa nakararami, sila ang huwaran ng isang pamilyang dapat tularan. Ngunit sa likod ng magarang kurtina ng kanilang tahanan, may mga bitak na hindi basta nakikita. Ang ama, si Don Ernesto, ay kilala bilang isang negosyanteng matapang at respetado. Ngunit sa kanyang mga mata ay may mga lihim na tila pilit niyang itinatago. Ang ina, si Doña Beatriz, ay mabuting asawa at ina sa paningin ng lahat. Ngunit sa kanyang mga ngiti ay may halong pangamba na hindi maintindihan ng iba. Ang kanilang mga anak, sina Clara at Gabriel, ay lumaki sa luho at kaginhawaan. Ngunit kahit na nasa kanila ang lahat ng material na bagay, may kulang. Ang init ng isang tahanang puno ng tiwala at katapatan. Sa labas, ang pamilyang Ramirez ay larawan ng tagumpay. Subalit sa loob, ang kanilang bahay ay tila isang palasyong itinayo sa buhangin. Matayog, kahanga-hanga, ngunit mahina ang pundasyon. At darating ang oras na ang lihim na pilit nilang ikinukubli ay magiging dahilan ng pagguho ng lahat. Sa mata ng lipunan, ang mga Ramirez ay larawan ng kasaganahan at tagumpay. Kapag sila'y dumadalo sa mga pagtitipon, hindi maiiwasang mapatingin ang lahat. Si Don Ernesto na laging nakasuot ng mamahaling barong, si Doña Beatriz na may mga alahas na kumikislap sa ilalim ng mga ilaw, at ang kanilang mga anak na laging nakadamit ng pinakabagong moda mula sa ibang bansa. Ang kanilang mansyon ay palaging bukas para sa mga panauhin. Doon ginaganap ang malalaking kasayahan kung saan ang mga politiko, negosyante at mga taong may impluensya ay sabay-sabay na nagtatagpo. Sa mga ganitong gabi, puno ng musika at tawanan ang paligid. Ang bawat bisita ay bumubulong ng papuri. Napakapalad ng pamilyang ito. Tunay na sila'y biyaya ng Diyos. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may mga matang mapanuri. May mga taong nagtatanong, bakit tila bigla na lamang yumaman ang mga Ramirez? Ano ang tunay na pinagmulan ng kanilang kayamanan? Ngunit ang mga bulong na ito ay natatabunan ng ningning ng kanilang impluensya. Para sa nakararami, sila'y huwaran ng tagumpay. Ngunit para sa iilan na marunong tumingin ng mas malalim, ang mansyon ng mga Ramirez ay parang entablado, maganda sa harap, ngunit may mga tabing na pilit itinatago ang isang kwentong ayaw nilang ipaalam. At habang mas pinapanday nila ang imaheng ito ng kasaganahan, mas lalong lumalapit ang araw na guguho ang lahat. Dahil ang kayamanan na nakatayo sa kasinungalingan ay walang ibang hantungan kundi pagbagsak. Sa loob ng magarang mansyon, si Doña Beatriz ang haligi ng tahanan. Sa paningin ng lahat, siya ang larawan ng isang mabuting asawa at ina, mahinhin, marespeto, at palaging nakangiti. Ngunit sa mga mata niya, may lungkot na hindi madaling mabasa. Madalas, sa katahimikan ng gabi, nakatanaw siya sa malalaking bintana ng kanilang bahay, tila may iniisip na hindi niya maibahagi kahit kanino. Ang panganay na anak, si Clara, ay matalino at ambisyosa.
Siya ang palaging ipinagmamalaki ng pamilya sa tuwing may pagtitipon. Ngunit sa puso niya, ramdam niya ang distansya, hindi dahil sa kakulangan ng material, kundi sa kakulangan ng oras at atensyon mula sa kanyang mga magulang na abala sa pagpapanatili ng kanilang imahe. Samantala, ang bunso na si Gabriel ay mas tahimik at mapagmasid. Madalas siyang makitang nag-iisa, nagbabasa sa library ng kanilang mansyon. Sa kanyang murang edad, nararamdaman na niya na may kakaiba sa loob ng kanilang pamilya. Mga tanong na hindi niya kayang itanong ng direkta sapagkat natatakot siyang malaman ang sagot. Magkasama silang lahat sa ilalim ng iisang bubong, ngunit madalas silang hiwa-hiwalay sa kanilang mga mundo. At habang nakikita ng lipunan ang perpektong larawan ng pamilyang Ramirez sa loob ng bahay, may malamig na katahimikan na unti-unting lumalalim. Isang katahimikan na magsisilbing hudyat sa bagyong paparating. Habang mas lalong sumisikat ang pangalan ng pamilyang Ramirez, nagsimulang lumaganap ang mga bulong sa paligid ng syudad. Sa mga palengke, sa mga opisina, at maging sa mga pagtitipon ng mga kapitbahay, may mga kwentong palihim na binubulong. Bakit parang bigla silang yumaman? Noon, simpleng negosyante lang si Don Ernesto. Pero ngayon, parang hindi nauubos ang kanilang yaman. Narinig ko, may mga kasunduan daw siya sa negosyo na hindi malinis. Pero siyempre, wala namang makakapagpatunay. Ang mga usap-usapang ito ay mabilis kumalat, ngunit laging tinatabunan ng kanilang imahe. Sa tuwing nakikita si Doña Beatriz sa simbahan, nakasuot ng magarang damit at nag-aabuloy ng malaki, agad siyang pinupuri ng lahat. Sa tuwing may donasyon ang pamilya para sa mga kababayan, natatabunan ang mga tanong at duda. Ngunit may iilan na hindi tumigil sa kanilang pagdududa. Ang ilang dating empleyado ng kumpanya ni Don Ernesto ay nagkukuwento ng palihim tungkol sa mga dokumentong hindi raw tugma at tungkol sa mga taong misteryosong nakikipagkita sa kanya tuwing gabi. Sa bawat bulong at tanong, lalo lamang naging palaisipan ang pamilya Ramirez. At habang abala sila sa pagpapanatili ng kanilang magarang imahe, hindi nila alam ang mga lihim na kanilang itinatago ay unti-unting lumalapit sa pagbubunyag. Isang hapon, may kumatok sa pintuan ng mansyon ng mga Ramirez. Isang hindi kilalang lalaki ang nag-abot ng sobre sa isang kasambahay, na agad namang inihatid kay Doña Beatriz. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit malinaw ang nakasulat sa harap. Para kay Don Ernesto. Nag-aalinlangan man, binuksan ni Beatriz ang sobre. Doon niya nakita ang mga lumang papeles at ilang larawan. Sa unay tila karaniwang dokumento ng negosyo lamang, ngunit habang dahan-dahan niyang binabasa, nagsimulang manlamig ang kanyang mga kamay. Mga kontrata na may pirma ng kanyang asawa, ngunit may kakaibang tala, mga kasunduan sa negosyo na hindi dumaan sa tamang proseso. May listahan ng mga taong kilalang sangkot sa mga ilegal na transaksyon. At higit pa sa lahat, isang larawan ng batang lalaki na may pamilyar na mga mata. Hawak ang kamay ng isang babaeng hindi niya kilala. Natulala si Beatriz. Hindi niya alam kung alin ang mas mabigat, ang posibilidad na ang kanilang yaman ay nakatayo sa pandaraya, o ang larawan ng isang batang tila nagbubunyag ng isang lihim na hindi niya kayang tanggapin. Itinago niya ang sobre, nanginginig ang kanyang dibdib. Ngunit sa kanyang isipan, alam niyang hindi ito mananatiling sikreto magpakailanman. Ang dokumentong iyon ay maaaring maging susi, hindi lang sa pagbagsak ng negosyo ng kanyang asawa, kundi sa tuluyang pagkawasak ng kanilang pamilya. Habang muling binabalikan ni Doña Beatriz ang mga papeles mula sa misteryosong sobre, mas lumilinaw ang katotohanan.
Ang ilang pundasyon ng negosyo ni Don Ernesto ay nakatayo sa Pandaraya. May mga tala ng ghost companies, mga kumpanyang wala namang aktwal na operasyon, ngunit ginagamit upang ilipat ang pera at takpan ang tunay na pinagmulan ng kayamanan. May mga kasunduan sa mga taong kilala sa lipunan, ngunit may kaugnayan sa mga transaksyong hindi malinis. Sa bawat pahina, ramdam ni Beatrice ang bigat ng katotohanang matagal niyang ipinagwalang bahala. Noon pa man, may mga gabing umuuwi si Ernesto ng hating gabi, pawisan at hindi mapakali. Kapag tinatanong niya, palaging sagot nito, "Trabaho lang, Beatrice. Para ito sa kinabukasan ng ating pamilya." Ngunit ngayong hawak niya ang mga ebidensya, alam niyang hindi na simpleng trabaho ang lahat ng iyon. Ito'y mga kasinungalingang pilit na itinayo upang maging matatag ang kanilang pangalan sa lipunan. Mga kasinungalingang ngayon ay nagsisimula ng kumalawang sa mismong haligi ng kanilang tahanan. Napahawak si Beatrice sa kanyang dibdib. Kung ang mga ito ay mabunyag, hindi lamang negosyo ang mawawala, kundi pati ang kanilang dangal at pangalan na ilang dekada nilang itinayo. At higit pa sa lahat, paano niya ipapaliwanag sa kanilang mga anak na ang lahat ng luho at kaginhawaan ay nakatayo sa kasinungalingan? Isang gabi, habang nakahiga si Doña Beatriz, hindi niya mapigilan ang muling tingnan ang mga dokumento sa sobre. Ngunit bukod sa mga papeles ng negosyo, may isang bagay na mas nagpagulo ng kanyang isipan, ang larawan ng batang lalaki. Sa unang tingin, ordinaryo lang ang litrato. Ngunit habang pinagmamasdan niya, parang nakikita niya ang mata ni Don Ernesto sa bata. Mga matang pamilyar, mga matang hindi niya maikakaila. Katabi ng bata ang isang babaeng hindi niya kilala, nakangiti ngunit halatang puno ng bigat ang mga mata. Kinabukasan, hinarap niya si Ernesto. "Ano ito, Ernesto? Sino ang batang ito? At ano ang ibig sabihin ng mga dokumentong ito?" Ang tinig ni Beatrice ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa takot, na baka totoo ang kanyang hinala. Nagtagal bago sumagot si Ernesto. Napayuko siya, tila nabasag ang imaheng matagal niyang pinanghawakan. "Beatrice, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo pero wala akong lakas ng loob. Ang batang iyon, siya ang anak ko sa ibang babae. Matagal na, bago pa man tayo nagpakasal, pinilit kong ilihim dahil ayokong sirain ang pamilya natin." Parang gumuho ang mundo ni Beatrice. Ang kayamanang itinayo sa Pandaraya ay isa ng pasanin. Ngunit ang katotohanang may ibang dugo na dumadaloy sa labas ng kanilang pamilya. Iyon ang sugat na hindi niya alam kung kailan gagaling. At sa puntong iyon, nagsimula ang tunay na pagyanig sa kanilang tahanan. Hindi lamang negosyo at pangalan ang nasa bingit ng pagbagsak, pati na ang kanilang pagkakaisa bilang isang pamilya. Hindi nagtagal, nakarating din kay Clara at Gabriel ang katotohanan. Isang gabi, habang naglalakad si Clara sa library ng kanilang mansyon, nakita niya ang sobre na iniingatan ng kanyang ina. Sa kuryosidad, binuksan niya ito, at doon tumambad ang mga papeles at litrato. Nang makita niya ang batang nasa larawan, agad siyang nagtanong, "Sino ito? At bakit may pangalan ni Papa sa mga dokumentong ito?" Narinig siya ni Gabriel na agad ding lumapit. Magkasabay nilang binasa ang mga papeles, at unti-unti tumulo ang mga luha sa kanilang mga mata. Hindi lamang dahil sa pandaraya sa negosyo ng kanilang ama, kundi lalo na sa katotohanang may ibang batang dala ang apelyido ni Ramirez. Kinabukasan, hinarap nila si Don Ernesto. "Papa." Galit ngunit nanginginig ang tinig ni Clara. "Totoo ba ito? Ang lahat ng ipinagmamalaki natin sa lipunan, peke? At ang batang ito, kapatid ba namin?" Hindi makatingin si Ernesto sa mga mata ng kanyang mga anak.
Ang katahimikan niyang iyon ang nagsilbing sagot na lalong nagpasakit sa puso ni na Clara at Gabriel. Si Gabriel, bagamat tahimik, ay hindi mapigilan ang bigat ng kanyang damdamin. Akala ko, Papa, ang pamilya natin ay buo at matatag. Pero ngayon, pakiramdam ko, isa rin pala kaming bahagi ng kasinungalingan. At sa puntong iyon, tuluyan nang nagsimulang gumuho ang haligi ng pamilyang Ramirez, hindi dahil sa kawalan ng pera, kundi dahil sa kawalan ng tiwala. Sa hapagkainan ng pamilya Ramirez, hindi karaniwang katahimikan ang bumalot. Ang mga pinggan ay nanlamig, ang mga pagkain ay hindi nagalaw. Sa halip, ang silid ay napuno ng mabibigat na tanong at masakit na sagot. Si Clara, na palaging matapang magsalita, ay tuluyan ng sumabog. Papa, lahat ng ipinagmamalaki natin sa harap ng tao, kasinungalingan pala. Wala nang saysay ang lahat ng ito, mansyon, sasakyan, alahas, kung ang pundasyon nito ay pandaraya at pagtataksil. Si Gabriel, bagamat mas tahimik, ay nagsalita rin at mas mabigat ang kanyang tinig. Akala ko, pamilya tayo. Pero ngayong nalaman ko ang totoo, para bang lahat ng oras na pinagmamalaki kita ay isang kasinungalingan din. Hindi makasagot agad si Don Ernesto. Ang dating tinig na malakas at puno ng awtoridad ay napalitan ng pabulong na tinig, halos pakiusap. Ginawa ko lang ito para sa inyo, para hindi kayo maghirap. Ngunit si Doña Beatriz ay hindi na nakapigil. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at sa unang pagkakataon, pinakawalan ang matagal ng sakit. Ernesto, hindi mo ginawa ito para sa amin. Ginawa mo ito para sa sarili mong pangalan. At ngayon, pati ang mga anak natin ay nagdurusa dahil sa mga lihim mo. Ang dating tahanang puno ng magagarang tawanan at mga bisitang humahanga, ngayon na puno ng luha, galit at mga salitang hindi na mababawi. Sa gabing iyon, tuluyang nabasag ang pinakamahalagang haligi ng kanilang pamilya, ang tiwala. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa buong syudad. Ang mga bulong na dati lihim lamang ay naging lantad na usapan sa kalsada, sa mga palengke at maging sa mga piling pagtitipon. Ang pamilyang Ramirez na minsang hinangaan at tinitingala, ngayoy pinagtatawanan at hinuhusgahan. Mga pahayagan at tsismisan sa radyo ang nag-ulat tungkol sa umano'y mga pandarayang negosyo ni Don Ernesto. Ang mga larawan at dokumentong nakuha mula sa misteryosong sobre ay dahan-dahang lumabas sa publiko. Nagdulot ng kahihiyan hindi lamang sa kanya kundi pati sa buong pamilya. Ang mga kaibigang dating laging nakapalibot sa kanila tuwing may kasayahan ay unti-unting naglaho. Ang mga politiko at negosyanteng minsang nakikisalo sa kanilang yaman ay biglang umiwas, takot na madamay sa iskandalo. Sa tuwing lalabas si Doña Beatriz sa simbahan, ramdam niya ang mga matang nakatingin, may halong awa at panunumbat. Si Clara ay iniwasan ng kanyang mga kaibigan, habang si Gabriel ay napilitang magkulong sa kanilang tahanan dahil sa pangungutya ng ilan. Ang mansyon na minsang pinupuno ng musika at tawanan, ngayoy tahimik at malamig. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nang nadarama ng pamilyang Ramirez na hindi lamang ang kanilang pangalan ang gumuho, pati ang kanilang lugar sa lipunan ay tuluyan ng naglaho. Si Don Ernesto, na minsang tinitingala bilang haligi ng kanilang pamilya at negosyo, ay unti-unting bumagsak, hindi lamang sa paningin ng lipunan, kundi maging sa kanyang sarili. Kung dati ang kanyang tinig ay palaging malakas at puno ng awtoridad, ngayoy mahina at pabulong na lamang. Ang kanyang mga mata, na dati laging puno ng kumpiyansa, ay naging malabo, wari-wala ng kinang. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam niya ang bigat ng kahihiyan at pagsisisi. Madalas siyang nakaupo mag-isa sa kanilang malawak na sala,
nakatingin sa mga larawan ng kanilang pamilya noong masaya pa ang lahat. Hawak-hawak niya ang isang lumang frame kung saan nakangiti silang lahat. Si Beatrice, si Clara, at si Gabriel, at tahimik na bumubulong. Kung pwede lang ibalik ang panahon, sana'y hindi ko pinili ang kasinungalingan. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang kalusugan ay nagsimulang humina, dala ng matinding stress at bigat ng kalooban. Ang taong minsang kayang tumayo sa harap ng libu-libong tao, ngayon ay hirap ng humarap kahit sa sariling pamilya. At sa bawat gabing lumilipas, nararamdaman ni Don Ernesto ang mabigat na tanong na bumabalot sa kanya. Sulit ba ang lahat ng ito? Ang yaman, ang kapangyarihan, kapalit ng pagkawala ng tiwala at pagmamahal ng aking pamilya. Sa kanyang katahimikan, malinaw ang isang bagay. Unti-unti nang gumuguho hindi lang ang kanilang bahay, kundi pati ang kanyang sariling pagkatao. Kung may taong pinakanadala ng bigat ng lahat ng lihim, iyon ay si Doña Beatriz. Sa mga mata ng lipunan, siya pa rin ang huwarang asawa, maayos magbihis, laging nakangiti at marunong makisama. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, may sugat na lalong lumalalim. Tuwing gabi, mag-isa siyang nakaupo sa kanilang silid, hawak ang rosaryo, pilit naghahanap ng lakas sa dasal. Ngunit sa bawat pag-ulit ng ama namin, bumabalik sa kanyang isip ang mga tanong. Paano ko haharapin ang aking mga anak? Paano ko patatawarin ang asawang nagtago ng napakalaking lihim? At paano ko babangon mula sa pagkawasak na ito? Ramdam niya ang distansya ng kanyang mga anak, si Clara na puno ng galit, at si Gabriel na palaging tahimik at mailap. Ang dating masayang pamilya na kanyang inalagaan ay tuluyang nagkakawatak-watak sa harap ng kanyang mga mata. May mga sandali na nakikita niyang nakaupo si Ernesto sa sala, tulala at mahina. Sa kabila ng lahat ng sakit, bahagi ng kanyang puso ay naaawa pa rin dito. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang larawan ng batang hindi niya kilala, ang patunay ng pagtataksil, bumabalik ang kirot na parang sugat na muling nabubuksan. At sa katahimikan ng kanilang bahay, si Beatriz ay natutong magsuot ng dalawang mukha, isang ngiti para sa mundo, at isang pusong sugatan na pilit nagtataguyod para hindi tuluyang bumagsak ang kanyang pamilya. Ang trahedya ng mga lihim ay hindi lamang bumagsak kay Don Ernesto at Doña Beatriz, kundi pati na rin sa kanilang mga anak. Si Clara, na dati palaging ipinagmamalaki ng pamilya sa lipunan, ay unti-unti nang lumayo. Hindi niya matagalan ang mga titig ng mga tao sa paligid, mga matang puno ng panghuhusga at panunuya. Sa bawat pagtawag ng kanyang mga kaibigan, ramdam niya ang malamig na pag-iwas. Hanggang sa dumating ang araw na nagpasya siyang lisanin ang kanilang bahay. Kailangan kong bumuo ng sarili kong buhay, malayo sa lahat ng ito. Bulong niya bago umalis. Samantala, si Gabriel ay nanatili sa kanilang mansyon, ngunit mas pinili niyang manahimik. Ang dating masayahing bata ay naging mailap at mapag-isa. Mas pinili niyang magkulong sa silid, nagbabasa ng mga librong tila naghahanap ng sagot sa tanong na hindi niya masambit. Paano ako makakabangon kung ang mismong pangalan na dala ko ay nabahiran ng kasinungalingan? Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nararamdaman ni Beatriz ang bigat. Hindi lamang bilang asawa, kundi bilang ina na nakikitang unti-unting lumalayo ang kanyang mga anak. Ang pamilya na minsan niyang ipinagmamalaki ay nagkakawatak-watak, hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil sa bigat ng mga lihim na matagal na sanang dapat ipinaglaban ng katotohanan. Mula sa trahedyang naranasan ng pamilyang Ramirez, malinaw ang isang katotohanan. Walang lihim na hindi nabubunyag. Maaring tumagal ng ilang taon,
Maaring maitago sa likod ng mga magarang dingding at ngiti, ngunit darating ang araw na ang katotohanan ay lilitaw. Ang yaman na itinayo sa kasinungalingan ay parang bahay na nakatayo sa buhangin. Kahit gaano kataas at kaganda, guguho rin sa tamang panahon. At higit pa sa lahat, ang kasinungalingan ay hindi lamang pumapatay ng tiwala sa lipunan, kundi pati sa loob ng tahanan, sa pagitan ng mag-asawa, at sa puso ng mga anak na umaasa sa katapatan ng kanilang mga magulang. Ang aral ay malinaw. Mas mahalaga ang katotohanan kaysa anumang uri ng kayamanan o kapangyarihan. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian o impluensya, kundi sa tibay ng tiwala, paggalang at pagmamahalan sa isa't isa. At sa huli, ang pinakamalaking kayamanan na maipapamana ng isang magulang ay hindi ang mansyon o negosyo, kundi ang pangalan na malinis at dangal na walang bahid ng kasinungalingan. Mga kaibigan, ang kwento ng pamilyang Ramirez ay paalala na walang lihim na kayang manatiling nakatago habang buhay. Gaano man ito kaliit o kalaki, kapag itinayo sa kasinungalingan, darating ang oras na ito'y magbubunga ng pagkawasak. At ang pinakamalaking nasisira ay hindi ang kayamanan, kundi ang tiwala. Tiwalang minsan lang na ibibigay at mahirap nang mabawi. Sa ating buhay, maaaring dumating ang tukso na magtago ng katotohanan para mapanatili ang imahe o kapangyarihan. Ngunit sa huli, ang katapatan pa rin ang tunay na haligi ng isang pamilya at isang tao. Dahil ang mansyon na itinayo sa buhangin ng kasinungalingan ay guguho, ngunit ang tahanang nakatayo sa pundasyon ng katotohanan ay mananatili kahit anong unos. Kung may natutunan kayo mula sa kwentong ito, ibahagi ninyo sa comments. Nakaranas na rin ba kayo ng mga lihim na kalaunan ay nabunyag at nagbago ng inyong pamilya o relasyon? Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-share ito upang mas marami pang makapulot ng aral mula sa ating mga kwento sa mga trahedya at aral sa buhay.